Bigyan natin mahal na Panginoon isang malakas na palakpak. So mga kapatid, ito po ay ikatulong linggo ng panahon ng Adbyento at nagsindi po tayo ikatulong na kandila kulay rosas. Dahil mga kapatid, itong linggo ay tawag natin na Gaudete Sunday. Gaudete, ibig sabihin sa salitang Latin ay magalak. Sunday of Joy. Bakit ba? Dahil malapit na ang simbang gabi, malapit na ang Misa de Gallo, at malapit din ang Pasko. Amen? Mga kapatid, narinig po natin dito sa Ebanghelyo, ang mga tao, ang mga publikano, ang mga kawal, lumapit sila kay si Juan Bautista at tanong nila, anong dapat namin gawin? Bakit tanong nila? Dahil sa salita ni Juan Bautista, sinabi niya, malapit nang darating ang inyong tagapagligtas. That is why lumapit sila sa kanya, tanong, ano dapat namin gawin? Nandito po tayo itong banal na pagdiriwang na ito. Sigurado, ganun din sa ating isip. Sana. Panginoon, malapit na po ang Pasko. Umbisa na namin ang simbang gabi, mamayang gabi. Bukas madaling araw, simula na ang Misa de Gallo. Nako, malapit na po, anong dapat namin gawin? Tanong natin sa Panginoon. Tanong din ko sa Panginoon, malapit na po, ano dapat kong gawin? Dalawang bagay sa akin, ito gusto ko mag-abot sa inyo lahat. Amen? Amen? Okay. Una, anong dapat tayong gawin? Sabihin ng Panginoon, pagiging masaya. Be joyful. Be joyful on all the circumstances of our life. Siguro sa isipin natin, paano ako maging joyful? Marami akong problema. Paano akong joyful? Marami sakit. Hindi masyadong maganda ang tagbo ng ating buhay. That is why karamihan ng mga tao gusto nila maging joyful. They resort to droga. Ano po? They resort to parang mag-inom. Nakalimutan ang problema, etc. Pero mga kapatid, sabihin ng Panginoong Yesus sa ating lahat, sa pamamagitan ng unang pagbasa, marami po tayong dahilan, dapat tayong maging masaya. Sinabi ni Propeta Sofonias sa mga kapatid, dito sa unang pagbasa na narinig po natin, Kapitulo 3, sinabi po niya, ano ba mga dahilan na dapat tayo masaya? Dahil sinabi po niya, ang mga nagpaparusa sa atin ay inaalis ng Panginoon. Ang mga parusa, inaalis niya. Ang mga kaaway natin ay itinapon niya. At mga kapatid, sinabi po niya, ang Panginoon ay kalagitnaan natin. At pang-apat na dahilan, sinabi po niya, wala nang kasawiang dapat pang katakutan, sinabi po niya. Marami mga bagay na dapat tayong masaya. Ano po? Siguro sa isipin natin, nandyan ba rin ang mga kaaway ko? Paano ako maging masaya? Narinig natin mga kapatid, sinabi po ng Panginoon, sinabi niya, huwag kayong matakot. Huwag manghina ang inyong loob. So mga kapatid, we have so many reasons to be joyful, to be happy. No po? That is why mga kapatid,
ang tunay na saya, sa ating buhay mula sa Panginoon. Sabi ni San Pablo, ito mga Kristiyano ito, Galatia, sinabi po niya, Kapitulo 5, versikulo 22, sinabi po niya, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, pag-asa, etc., etc. Tingnan niyo, ang tunay na saya, bunga ng Espiritu Santo. So mga kapatid, ngayon sabihin ng Panginoon, malapit na, alisin mo ng kalungkutan, maging masaya ka. Amen? Amen? Pangalawang, sabihin ng Panginoon, mga kapatid, anong dapat itong gawin? Anong dapat tayong gawin? Sabihin ng Panginoon, pagiging mabait ka. Pagiging mabait. Being kind. Kind to all. Hindi lang mga tao na malapit sa atin. Hindi lang mga tao na mabait sa atin. Hindi lang mga tao na mahal tayo. Pero mga kapatid, lahat nga. Bakit mga kapatid? Sinabi ni San Pablo, itong pangalawa na pagbasa na narinig po natin, no? Sinabi ni Pablo, itong mga Kristiyano, taga Filipos, itong Filipos, Philippi, isang maliit na sambayanan doon sa parte ng present-day Turkey. Tingnan niyo, sinabi ni San Pablo, itong mga Kristiyano taga Filipos, sinabi po niya, ipadama ninyo ng lahat ang inyong kagandahang loob. Ipadama ninyo ang inyong kagandahang loob sa lahat. Kundi lang ba? Sa lahat. Tingnan niyo, imagine mga kapatid, na kung tayo, ipadama tayo ang ating kagandahang loob sa lahat. Ay nako, langit talaga. Di ba no? Langit talaga ang ating mga tahanan. Langit talaga ang ating sambayanan. Kaharian ng Panginoon pala sa ating parokya. Amen? Amen? Palabakan natin si Jesus, mga kapatid. Pero, narinig po natin ang sinabi ni San Juan Bautista sa mga kawal. Kapag tanong nila sa kanya, anong dapat namin gawin? Ang sinabi niya, huwag kayong maghihingi kaninuman sa pamamagitan ng pamimilit, sinabi. Sa salitang English, sinabi, do not extort, sinabi. Tingnan niyo mga kapatid, kung tayo'y maging kind tayo sa lahat, doon tayo mga kapatid, ipakita ng hustisya. Siguro sa isip natin, anong hustisya? Kasi hindi ako pinatay kahit kanino. Tingnan niyo mga kapatid, no? Minsan tayo, no, sa ating mga tahanan, di ba, no? Minsan, isipin natin, no, si mami, sa bunso lang ang niyang mahal. Ako, hindi. Tingnan niyo mga kapatid. Dahil sa itong bagay, itong isip sa ating utak, no, tuloy pa rin, we are not doing justice, you know. Sometimes we extort emotion from people. Ito mga kapatid, mahirap tayo ipakita, ipadama ang ating kagandahang loob sa lahat. Tayo, mabait po tayo. Walang problema. Ito, totoo talaga. Pero itong problema, dahil sa iba-iba mga isip natin, mahirap po tayo na tuloy ipadama ng ating kagandahang loob sa lahat. So mga kapatid, ngayon sabihin ng Panginoon, anong dapat kong gawin? Sabihin niya, maging joyful ka. Pangalawa, be kind. Kind to all. Amen?
Amen? Palapakin natin ulit sa ating Panginoon. Doon sa bahay, si ate, naganda siyang almusal ni kuya dahil si kuya may pasok siya. Nagluto prito ng isda, prito ng itlog at rice na. Dumating na si kuya, ang tawagin natin na magkape, tapos tingin siya sa plato, sinabi niya kay si ate, sana itong itlog nito, sana boil na lang sana. Sinabi ni ate, tahimik lang si ate. Kinabukasan, siyempre kumain na si kuya, pumasok sa opisina. Kinabukasan, si ate, nagboil siya ang itlog. Dumating si kuya, nagtimpla siyang kape, at tingin siya sa plato, sinabi niya, ikaw talaga, dapat prito sana itong itlog, sabi niya. Tahimik lang si ate. Susunod na araw, naghanda siyang almusal. 2 itlog. Isa prito, isa boil. May rice nga. Dumating si kuya, nagtimpla siyang kape, tingnan siya sa plato. Sinabi niya kay si ate, ikaw talaga. Itong itlog na prito mo, ito sana mag-boil. Itong boil na itlog, ito sana mag-prito. Tingnan niyo mga kapatid, puro reklamo. Being kind ba? Being joyful ba si ate? Mga kapatid, alam ko, hindi tayo katulad ni Kuya, no. Pero ngayon, sabihin ng Panginoon, ipadama mo lahat ang inyong kagandahan loob. Magalak ka lagi. Amen? Amen? Tumayo po tayong lahat. Sumasambalataya ako sa Diyos amang